Ayan, Romaldis. Pupos ang imong itlog. Masyado ka kasing paipal. Malayo pang eleksyon, sir. Ngayon, nagbabalak ka na, may mga plano ka na. Bakit mo pinapayagan ang magsalita ang mga oposisyon dyan? Tulad nila Franz Castro. Marami kayong ginagawang kabalbalan dyan para lang mapagbigyan ninyo yung mga oposisyon. Pagsasalitain ninyo yung mga komunistang kongresista dyan, dapat kinontrol nyo. So, ngayon, nakita nyo kung paano mag-react ang mga retired general natin, ha? Baka mapatalsik na naman kayo pangalawa. Magdahan-dahan po kayo. Speaker Romaldis, pagkatahimik lang ang bayan, baka nakalimutan niyo po na mas malaki ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Eh kung hindi nga lang nagbigay, pinagbigyan niyan si Bongbong Marcos ni Inday Sara, eh hindi rin yan mananalo kasi kung sumakot si Inday Sara, talagang kalawit siyang inyong Bongbong Marcos. Kaya lang, mabait itong si Inday Sara, pinagbigyan kayo para matupad ang mga ambisyon nyo. Tapos ngayon, sisirain nyo si Inday Sara na parang ano-ano lang. Ang kapal-kapal nyo naman. Ha, yung mga kongreso. Ay ngayon, puti itlog nyo, kinulong nyo pa. Kinulong nyo pa ang mga announcer ng Isiminay. Wala. Baka kalimutan nyo, kaya napatalsik ang inyong Popoy dahil sa ginawa niyang paghigpit sa mga pamamayag. Tapos ngayon, ikukulong niya yung mga taong naghahayag lang ng katotohanan. Katotohanan ng 180 billion na di umano ay ginastos nyo. Ay di paliwanag nyo sa bayan kung paano kung na hindi totoo yung 180 billion na ginastos nyo. Natural lang yan. Eh, yung mga kaibigan nyo dyan ng mga komunista, hindi naman nagsasalita. Eh, yung sa kay Inday Sara na intelligent fund, hinahanapan nyo yung 180 billion na gastos nyo sa traffic. Di umano, sa inyong biyahe, di umano, eh, nagagalit kayo. Aba, huwag naman ganun. Utang na loob po ninyo sa mga Duterte. Yung paglibing ni Duterte dyan sa inyong ninuno, sa libingan ng mga bayani, kung tatanggalin yan, kung hindi si Duterte dyan, hindi yan na baon dyan sa libingan ng mga bayani. Hindi matapang at tatag ni Duterte, hindi yan mapapunta dyan si Ferdinand Marcos Sr. na ibinaon dyan sa libingan ng mga bayani. Naalala niyo yung sinabi ni Francis Pangilinan na kapag nakabalik sila, kukut-kutin nila yan, aalisin nila yan dyan sa libingan ng mga bayani. Oh. Meron po kayong coke mismo? Mayroon. Kinut-kut nyo nga yung kay Inday Sara na yung intelligent fund. Utusan nyo rin dyan. Bakit kayo mga opposition dyan ng mga senador, mga kongresista? Bakit hindi nyo kinukut-kut yung 180 billion na gastos ni Romaldis Umano na ginastos? O bakit hindi nyo kut-kutin yan? Bakit yung intelligent ni Inday Sara yun ang kinukut-kut nyo? Unfair naman kayo. Eh, kita nyo kasi no, sumaside si Speaker Romaldis sa inyo. Kaya hindi ninyo kinakalkal yung issue tungkol sa umano'y 180 billion na gastos sa travel. Tapos ikukulong nyo sila Badoy, iba pang mga announcer na hindi sumagot. Kung ibalik nyo ang inyong integridad dyan sa Kongreso. Pinapayagan ninyong magsalita yung mga opposition dyan, pagkalkal. Ang kinakalkal lang naman ninyo si Inday Sara eh. Bakit si Inday Sara lang? Bakit ngayon nagkaroon ng issue ng 180 billion
nagastos ni Romualdez sa travel expenses niya. Bakit hindi nyo kakalkal? Franz Castro, iba pang yan, si Manuel, bakit hindi nyo kalkalin yung gastos ni Romualdez sa travel? Bakit si Inday Sara lang pinakalkal ninyo yung intelligent fund? Mga kababayan, kami po ay nagtatanong lamang dahil itong mga nakaraang araw para bang nalimutan ni Romualdez kung bakit sila nailagay sa pusto na ibalik. Balik po kayo dahil sa tiwala at paniniwala namin sa mga Marcos. Dati nagdarasal po kami na sana mag-give up si Ma'am Sara at maging vice na lang para maging presidente si Bongbong. Tapos ngayon nandyan na kayo, nalimutan na niya, ang bilis niyo makalimot, Sir Romualdez. Baka naman alalahan niyo paminsan-minsan na para ngayong ang layo-layo pa ng election, ng presidential election, ay parang naiba na ang inyong mga landasin at parang iba na ang tugtog ng iyong sayaw. Para nararamdaman namin mga kababayan na parang sisirain nyo, nag-akto kayong sirain nyo mga Duterte. Hindi nyo ba nakalimutan na napakalaking utang na loob ng mga pulis, ng mga militar kay Duterte, kay PRRD? Double times 2 ang sweldo nila, ginawa yun ni PRRD. Kayo, may nagawa ba kayo? Tanong namin sa pangako ng inyong presidente na si Bongbong, yung 120 pesos na bigas, hindi pa natutupad. Pero yung pangako ni PRRD na doble ng sweldo ng mga pulis sa militar, natupad. Sa inyo, 20 pesos lang na bigas, hindi nyo matupad-tupad. Kaya huwag kayong magmamalaki dyan sa Kongreso. Kayo, sa pangunguna ni Martin Romualdez, kami po taong bayan na nagsasalita. Malaya po kaming sabihin kung ano po ang napupuna namin sa inyo. Isipin po ninyo, mas malaki po ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Tapos, nag-aakto kayong sirain ninyo ang kredibilidad ni Inday Sara. Yung tao tahimik, walang sinasabi. Kayo ang dami-dami yung sinasabi. Franz Castro. Tapos, binabalik pa ninyo yung usapang mga rebelde. Yung pakikipag-usap muli. Tapos na tayo dyan Ilang taon tayong nagkipag-usap dyan. Hindi naman tayo pinakikinggan yan. Mga traidor naman yan. Kayong mga taga-kongreso, magdahan-dahan kayo. Kasi, hindi naman lahat ng oras nandiyan kayo. Huwag nyo ring asahan, siraan nyo ang Duterte, ay lalo kayong lulubog. Puti ang itlog mo nung susulatan kayo ng mga retired general, mga bagong graduate, na para na kayong naghahakutan dyan, naghihilaan dyan, para kayong mga alimasag na kanya-kanya kayong kabigan, tapos sisiraan nyo yung Unitim. Anong Unitim? Nasana nga yung Unitim, tapos yung Unitim, tapos ganyan, Unitim ba yung sinisiraan nyo si Inday Sara? Tapos kayong isampad dyan, nanalo kayo sa pisto, sisirain nyo na yung isa, aapihin nyo, at pati SMN ay malaking tulong sa inyo, sinusuportahan ka. Alalahanin mo ito, Martin Romualdez, ang SMNI, ang siyang nagpasikat kay Marcos. Sumasama kay Marcos kung saan-saan sa rally ni Marcos noon, hindi man lang nagpabayad sa inyo. Lahat ng broadcast na kung saan man si PBBM noon pumunta ay sinusundan ng SMNI. Meron bang GMA, meron bang ABS-CBN na sumunod? Tanging SMNI lang po ang sumunod dyan sa bawat rally ni PBBM sa Unitim. Pero ngayon sisirain nyo ang Unitim, napakawalang hiya ninyo, walang utang na loob.
tapos magbabalak pa kayong tanggalan ninyo ng tanggalan ninyo ng lisensyang isiminay na napakalaking tulong sa inyo nung panahon ng eleksyon. Walang ABS-CBN, walang GMA na sumunod-sunod sa kampi ni PBBM. Ang binabantayan lang ng mga GMA at ABS-CBN noon yung mali ni PBBM sa campaign. Sana maalala nyo yan. Unang-unang aksyon ni PRRD noong siya ay naging Pangulo dahil sa pagmamahal niya at kaibigan niya si Ferdinand Marcos, inilibing sa libingan ng mga bayani. Pero ngayon nandyan nakalibing na, kinakalaban nyo naman si Duterte. Kapag walang utang na loob naman ninyo, magkaroon naman sana kayo ng konsensya at baka kayo ay na-amnesia na sa sinasabi nyong unity. Nahalata namin na nagbibigyan ninyo ang mga oposisyon dyan magngangalngal dyan sa Kongreso. At tuloy, binibigyan ninyo ng Malaysia yung ilang araw lang na paggastos, paggasto ni Inday Sara sa Intelligent Fund. Siyempre, Intelligent Fund, kayong mga prasko dyan, kung saan prasko ka dyan. Sana hindi na ninyo nilagay na Intelligent Fund. Ano magkaroon ng resibo yan? Intelligent nga Ay nako, ang layo-layo pa po ng eleksyon. 2023 lang po ngayon. Mr. Romualdez, attention po. Huwag po ninyong kalabanin ang mga Duterte. Pag ginawa ninyo yan, lulubog po kayo. Isang punto po, pag pinabalik nyo po ang mga opposition na yan, mga dilawan na yan, yung inyong kaanak na nakalibing dyan sa libingan ng mga bayani, alalahanin nyo, baka kalkalin yan, itapon yan sa Pasig River. Yan lang ang paalala namin sa inyo. Maraming salamat mga kaibigan, taong bayan. Boses po ito ng isang mamamayang Pilipino na malaya. Maraming salamat po. Dumpipot po ang inyong kaibigan. Maraming salamat. Bye-bye. Good afternoon. Mabuhay po tayong lahat. Ang kalinaw, ang kalipay, na anak natong tanan. Thank you. Bye-bye na po.